Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 86. Hamon. Dahan-daang lumingon si Jia Liao sa kanyang ulo, ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay medyo nakakatakot. Brother Liu Shi, pwede ko ba siyang paglaruan? Tumanggaw si Liu Shi at ngumiti. Nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, itinuwid niya ang kanyang palad sa kanyang harapan at masamang sinabi. Kung may pagkakataon ka, huwag magpigil. Ngumiti si Jia Liao at pumikit. Ang mga salita ni Liu Shi ay biglang nag-udyok sa kanya na alalahanin ang isang lihim na pribadong pag-uusap nila ni Jia Laibi. Noon, nakatanggap lang si Jia Laibi ng balita na nabawi ni Xiaoyan ang kanyang mga talento. Pagkatapos ng mahabang katahimikan habang nakasuot ng malungkot na mukha, gumamit si Jia Laibi ng sobrang solemna at malamig na boses nang sa wakas ay kausapin niya si Jia Liao. Kung tatanggapin ng batang iyon ang hamon mo, hindi ka dapat magpakita ng awa. Mas mabuti kung mapatay mo siya kaagad. Kahit na hindi mo magawa, ang pagpilayan sa kanya ay makakatulong din sa Jia Lai clan na alisin ang isang potensyal na nakakatakot na kaaway. Unti-unting naaalala ang libingan at nakakagigil na boses na ginamit ng kanyang ama sa paghahatid ng mensahe, ang ngiti sa mukha ni Jia Liao ay lalong naging masama. Ang kanyang nakakatakot na mga mata ay nakatingin sa kalmadong si Xiaoyan sa di kalayuan. Naramdaman niya ang premonition na ang batang henyo ay papatayin ng sarili niyang mga kamay. Ang kumpiyansa ni Jia Liao ay nagmula sa kanyang sariling lakas. Bilang karagdagan sa posisyon ng isang 3-star Daoshi, ang Chi method na sinanay niya ay isang Wind Element Haizuan 1, Hurricane Chant. Idinagdag pa ang ilang Dao techniques na alam niya, nagawa na niyang manalo sa isang hamon laban sa isang 5-star Daoshi. Kung ikukumpara sa kanya, kahit na si Xiaoyan ay nagkaroon ng kanyang pagbabalik ng talento ay ika-8 Duanqi lamang sa seremonya sa pagdating ng edad. Kahit na muling tumaas ang kanyang lakas sa panahong ito, imposibleng malampasan siya ni Xiaoyan. Tungkol dito, lubos na nagtitiwala si Jia Liao. Sa loob ng buong kalye, hindi lang si Jia Liao ang nag-isip na walang pagkakataong manalo si Xiaoyan. Maging ang mga nagmamasid na mersenaryo at si Xiaoyu ay pareho ring nag-isip na kahit gaano pa kahusay ang talento ni Xiaoyan, ang agwat sa ranggo ng dalawa ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain ng sinuman. Hindi ba't ang maliit na bastos na ito ay karaniwang lantad na matalino? Bakit siya nahulog sa hamak na pang-aakit ng lalaking iyon? Nang makita si Xiaoyan na may hawak na metal rod, naging malungkot ang mukha ni Xiaoyu. Sa paghakbang pasulong, malupit niyang pinagalitan upang protektahan si Xiaoyan. Kailan ka naging isang taong hindi alam ang kanyang limitasyon? Alam mong hindi ka mananalo, bakit mo tinanggap ang hamon? Pagod ka na bang mabuhay? Nakatanggap ng mabilis na pagsaway mula kay Xiaoyu, nagkibit balikat lang si Xiaoyan at ngumiti. Hindi pa kami nagsisimulang mag-away. Mahirap sabihin kung sino ang pagod na sa buhay. Ikaw. Pinagmamasdan ang matigas ang ulo na si Xiaoyan, marahas na tinapakan ni Xiaoyu ang kanyang mga paa. Ang sexing mahahabang binti nito ay lumukso sa kanyang harapan, na hamarang sa kanya. Sumunod, hinampos niya ang kanyang berdeng latigo sa hangin at nagpakawala ng isang tunog ng paghahati. Hayaan mo akong lumaban bilang kapalit mo. Alam kong malaki ang potensyal mo pero bagay iyon para sa hinaharap. Pinagmamasdan si Xiaoyu na nakaharap sa kanya ang likod, si Xiaoyan ay natigilan. Hindi niya akalain na ang babaeng laging umaaway sa kanya ay mapoprotektahan siya sa harap ng iba. Kinapa niya ang kanyang ulo, hindi niya magawang gumawa ng mga ulo o buntot mula dito. Pagkatapos nito, itinoon niya ang kanyang tingin sa likod ni Xiaoyu patungo sa kanyang payat na baywang, ang kanyang magandang puwitan at sa wakas ay dumapo sa kanyang pares ng perpekto at sexing mahabang binti. Medyo nagulat sa perpektong balangkas ng mabangis na babaeng ito, sinampal ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at mabilis na binawi ang kanyang tingin bago sila natuklasan ng may-ari ng katawan. Nakahilig ang ulo niya. Kung titingnan sa malayo, tila ipinatong niya ang kanyang baba sa mga balikat ni Xiaoyu. Noon, hindi mo ba hinanggad na may bumugbog sa akin hanggang mamatay? Ang tunog ng paghinga sa tabi ng kanyang tainga ay humantong sa katawan ni Xiaoyu na agad na naninigas. Mabilis na natakpan ng pink blush ang dulo ng kanyang tainga.
Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim at nagsalita sa walang malasakit na boses na nagtago ng mahirap matukoy na panginginig. Dapat mong malinaw na maunawaan ang halaga na mayroon ka sa angkan. Sa makatuwid, hindi mo maaaring tanggapin ang anumang hamon sa gusto mo. Bilang iyong junior brother, may karapatan akong protektahan ka mula sa anumang panganib. Kakaibang argumento. Napakamot lang ng ulo si Xiaoyan. Kalimutan mo na. Aayusin ko ang sarili kong problema. Bilang babae, tumabi ka. Nang matapos ang pangungusap, mahigpit niyang hinigpitin ang pagkakahawak niya sa bakal na pamalo at inikat ang kanyang katawan sa isang tabi, na nilagpasan si Xiaoyu na humaharang sa kanya. Pagbaba sa lupa, bigla siyang sumugod patungo sa naiinip na si Jia Liao. Sa pagmamasid sa mga kilos ni Xiaoyan, naging balisa si Xiaoyu. Nang malapit na niyang patumbahin si Xiaoyan gamit ang kanyang mahabang latigo, ang malinaw na boses ng isang binibini ang dahilan ng kanyang paghinto. Senior Sister Xiaoyu, manalig kay Senior Brother Xiaoyan. Hindi siya mapusok na tao. Kung wala siyang kumpiyansa, hindi siya proactive na mag-provoke ng iba. Zon-er. Paglingon ni Xiaoyu ay pinanood ang nakangiting Zon-er, si Xiaoyu ay natigilan. Ang tanging nagawa niya ay tumango at bumantong hininga. Ang kanyang mga kamay, gayunpaman, ay patuloy na nakahawak ng mahigpit sa kanyang mahabang latigo. Hihihi, munting bastos, pagsisisihan kita sa mga kalokohan mong ginawa ngayon. Nakatitig kay Xiaoyan, na humahanggos na armado ng bakal na pamalo, malamig na tumawa si Jia Liao. Ang maputlang berdeng Daochi ay mabilis na inilagay sa kanyang palad. Tumayo si Jia Liao sa kinatatayuan ng hindi gumagalaw. Ang kanyang mga palad ay biglang nagbago sa hugis ng matutulis na mga kuko. Sa dulo ng kanyang mga daliri, ang berdeng Daochi ay bahagyang nakabuo ng 10 matutulis na pako ng hangin. Sa isang masasamang tawa, ginalaw niya ang kanyang mga kamay. Kasabay ng malakas na tunog ng hangin, walang awa niyang inatake si Xiaoyan. Naramdaman ang mahinang tunog ng paghuhugas ng hangin, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kaliwang kamay at marahas na sinuntok ang lupa sa harapan niya. Isang walang hugis na malakas na bagzo ng hangin ang tumama sa ibabaw at ang naaninag na puwersa nito ay biglang nagpahinto sa pagsulong ni Xiaoyan. Nang makita kung gaano ka-flexible si Xiaoyan sa pagkontrol sa kanyang momentum, ang mga nakapaligid na karanasang mersenaryo ay agad na napabulalas sa paghanga. Sa sandaling huminto ang kanyang katawan, ang bakal na pamalo na nasa kamay ni Xiaoyan ay nabitawan at nagpatuloy pasulong. Katulad ng isang inilabas na palaso, bumaril ito patungo sa ulo ni Jia Liao. Pinagmamasdan ng bakal na pamalo na lumilipad patungo sa kanya, ngumiti si Jia Liao ng hindi maganda. Sa pagpitik ng kamay na may lumulutang na berdeng Daochi, naging magulo ang hangin sa kanyang harapan at lumitaw ang ilang maliliit na berdeng bagyo. Matapos malampasan ang ilang maliliit na bagyo, ang lakas ng bakal na pamalo ay madaling naalis. Nawalan ng lakas, nahulog ang bakal na pamalo sa lupa kalahating metro ang layo mula kay Jia Liao na may malinaw at malakas na kalabog. Sa pagmamasid sa opensiba ni Xiaoyan na madaling madaig, ang mga tao sa paligid ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Si Jia Liao, na nagtataglay ng mataas na antas ng kasanayan ay tila hindi matatalo. Battle Through the Heavens. Kabanata 87. Subukang pumatay. Ate, hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Xiaoyan. Nakatingin sa field sa walang armas na si Xiaoyan, kinakabahang sinabi ni Xiaoning. Si Xiaoyu, na may kalmado at nakakulong na mukha ay bamulong. Bakit ko papakialam kung mamatay siya? Gusto niyang maging bayani. Ngayon ay mas mabuti na siya. Nabigo siyang maging bayani at binubuli ng iba habang nawawala ang mukha. Bahagyang nanahimik sandali, si Xiaoyu ay bumantong hininga. Humanda kang iligtas siya. Jia Liao, ang hamak na iyon ay mukhang nauubusan ng dugo. Nag-aatubili na tinanggaw ni Xiaoning ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na kunin ang kanyang masamang panig. Kung ikukumpara sa kinakabahang si Xiaoyu, si Zon-er ay mukhang sobrang kalmado. Ang mga pupil ng kanyang mga mata ay lumipad sa buong field at nahulog sa mahirap na si Xiaoyan habang ang kanyang matamis na labi ay may malabong ngiti.
Nakatagilid na may kaunting kahirapan, iniwasan ni Xiaoyan ang pag-atake ni Jia Liao. Kasabay ng pag-atres ni Xiaoyan, napapikit si Jia Liao dahil pinalakas ng wind attribute technique ang kanyang bilis. Mariin na nakakuyom ang kanyang mga kamao, na may mabangis na ekspresyon, si Jia Liao ay malakas na umatake patungo sa ulo ni Xiaoyan. Nakatalikod sa dingding, hindi nakaiwas, ang mukha ni Xiaoyan ay kalmado pa rin tulad ng tubig sa lawa at dahan-daang nagpakawala ng hininga. Isang malabong dilaw na daochi ang mabangis na sumugod sa kanyang nakakuyom na mga kamao. Sa isang walang tigil na marahas na paraan, sa wakas ay nagsimula na siyang direktang makipag-away kay Jia Liao. Nang makitang pinili ni Xiaoyan na makipagsagupaan ng puwersa ng may puwersa laban kay Jia Liao, hindi naiwasang magkagulo ang nakapalibot na mga tao. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga antas ng magkabilang panig ay kitang-kita. Kung patuloy na pinili ni Xiaoyan na umiwas, maaari pa rin niyang pigilan ang laban. Ngunit kung pipiliin niya ang malupit na puwersa, tiyak na matatalo siya. Nang malapit ng maawa ang lahat kay Xiaoyan, biglang kumalat ang mahigpit na pagkakahawak ng mga kamao ni Xiaoyan at isang mabangis na walang anyo na puwersa ng pagtulak ay biglang lumitaw at walang awa na dumurog sa tiyan ni Jia Liao. Ang tiyan ni Jia Liao ay dumanas ng isang hindi maipaliwanag na malakas na pag-atake dahil ang kanyang mabilis at marahas na singil ay agad na naaninag pabalik. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at may mga mata na puno ng malisya, isang ideya ang nagmamadaling pumasok sa kanyang ulo. Anong diskarte ito ng daw? Paano ito naging kakaiba? Ang mga mukha ng maraming taong nanunood ay namangha matapos makita si Jia Liao na hindi inaasahang napaatras. Vacuum hand. Iniunat ang kanyang palad at tina-target si Jia Liao na lumilipad pabalik, si Xiaoyan, na may napakasamang tingin ay pinili ang pinakamagandang pagkakataon. Kaagad, sa isang ligaw na puwersa ng pagsipsip, walang awa niyang hinayla si Jia Liao. Sa himpapawid, napaatras na parang siya ay isang bola ng balat, si Jia Liao ay labis na nagalit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin kay Xiaoyan na palapit ng palapit habang may bahid ng kalupitan sa kanyang mukha. Mabilis na namuo si Cyan Daochi sa ibabaw ng kanyang kamao, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging isang maliit na whirlpool. Lu Zuan Dao Technique. Green Wind Whirling Fist. Ang kamao sa himpapawid ay nagdulot ng tunog ng malakas na hangin habang ang napakalakas na presyon ng hangin mula sa pamamaraan ay nagpabalik ng basura sa lupa sa tabi ni Xiaoyan. Bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, naramdaman na ang nagbabanggaan na marahas na presyon ng hangin, ang kutis ni Xiaoyan ay unti-unting naging seryoso. Ang kanyang katawan, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ay biglang lumingon. Ang kanyang kanang paa ay tumama ng mahigpit sa dingding na may napakalaking puwersa, na nag-iwan ng kalahating pulgadang malalim na imprint. Gamit ang counter-force ng pader, umikot ang katawan ni Xiaoyan sa himpapawid at ang kanyang kanang binti ay nakakurbada sa isang kakaibang arco. Sa sandaling ito, ang kanyang nababaluktot na mga binti ay lumitaw na parang kasing tigas ng bakal. Octane Blast. Persyang his lips, malamig ang mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang kanang paa sa himpapawid ay sa wakas ay nakaimbak na ng sapat na puwersa at sa ilalim ng mga titig ng mga tao, sinalubong nito ang paparating na kamao ni Jia Liao at gumawa ng isang pagsabog sa pagkakadikit. Huwag kang maangas dahil lang sa isa kang 3-star daoshi. Sa sandaling nagsalubong ang paa at kamao, ang dilaw na daochi ay sumugod mula sa kanang binti ni Xiaoyan na may mahinang tunog, na naging dahilan upang biglang nagbago ang mukha ni Jia Liao. Bang! Nagbanggaan ang kamao at paa nang bumangon ang namumulang kulog mula sa punto ng pagkakadikit. Gotcha! Sa sandaling makipag-ugnay, ang tunog ng mga buto na nabali ay tumusok sa hangin. Kasunod ng ingay, halos magkasabay na lumipad pabalik ang mga katawan ni Xiaoyan at Jia Liao. Ang kanyang katawan ay malakas na bumagsak sa dingding sa kanyang likuran, natikman ni Xiaoyan ang isang matamis na bagay na bumangon sa kanyang lalamunan at pagkatapos ay iniluwa ang isang subo ng dugo na nag-spray sa lupa. Nang makitang si Xiaoyan ay samuka ng dugo, ang mga mersenaryo sa paligid ay napabuntong hininga sa panghihinayang. Akala nilang lahat ay natalo na si Xiaoyan ngunit biglang hinawakan ni Jia Liao, na malakas na bumagsak sa lupa, ang kanyang kanang kamay. Nagpagulong-gulong siya sa sahig,
nagpakawala ng mga alulong ng dalamhati. Sa loob ng karamihan, walang kulang sa matatalinong manunood. Nang mapansin nila ang nakakagulat na hugis kung saan napilipit ang braso ni Jia Liao, hindi nila maiwasang huminga ng malalim, baka sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. Ang mga tunog ng hiyawan sa loob ng karamihan ay tumahimik sa sandaling ito. Nakatitig ang mga tingin ng pagtataka sa kabataang humihingal malapit sa dingding. Pagkaraan ng mahabang sandali, biglang sumabog sa hangin ang tagay. Bahagyang nakaawang ang kanyang mapupulang labi, hindi makapaniwalang tumingin si Xiaoyu kay Jia Liao na humahagulgol at sinabing may pagkamangha. Ang munting bastos na iyon, siya talaga ang nanalo. Mukhang ganoon. Nabali ang braso ng lalaking iyon ni Xiaoyan. Napalunok si Xiaoning ng laway. Ang mabangis na pag-atake ni Xiaoyan ay nagpaalala sa kanya ng kaawa-awang kalagayang inilagay sa kanya noon. Gayunpaman, ang kasalukuyang kalagayan ni Jia Liao ay halatang mas malala, mga 10 beses na mas malala. Nakatitig kay Jia Liao na halos damaykit na ang buto sa kanyang braso, masasabi ni Xiaoning na ang braso ng lalaking ito ay malamang na permanenteng may kapansanan. Nang marinig ang kumpirmasyon ni Xiaoning, si Xiaoyu ay hindi nagsalita ng ilang sandali. Ang kanyang paningin ay mahigpit na nakatuon kay Xiaoyan na humihingal. Kaya lumalabas na ang munting bastos na ito ay nakalusot na sa kaharian ng Daoshi. Hindi nakakagulat na hindi siya natakot kahit kaunti. Pagkatapos ng buong 10 minutong pagupo sa lupa, dahan-dahang tumayo si Xiaoyan at sinulyapan ng malamig na tingin ang kalapit na Liu Shi na tulala na tulala. Kinaladkad ang kanyang namamanhid na kanang paa, dinampot niya ang isang bakal sa kanyang tagiliran. Tinitigan niya ng masama ang umaalulong na si Jia Liao sa lupa at nahihirapang gumuhit. Ang pag-atake ni Jia Liao kanina lang ay nagpahayag na ng pamatay na hangarin niya kay Xiaoyan. Sa mga nagnanais ng kanyang buhay, hindi rin magiging maawain si Xiaoyan. Nakahandusay sa lupa at nakatitig sa Xiaoyan na unti-unting lumalapit, ang mukha ni Jia Liao ay wala ng anumang bakas ng kasamaan, sa halip ay mukhang nataranta habang lumulunok siya ng laway. Malinaw niyang nakikilala ang hitsura ng pagpatay sa mga mata ni Xiaoyan, at hindi niya maiwasang magmadaling sabihin. Sumusuko ako. Ang mukha ni Xiaoyan ay ganap na walang ekspresyon at parang wala man lang siyang narinig na salita. Lalo niyang hinigpitan ang hawak sa bakal na hawak niya. Kung titignan ang matigas na ekspresyon ng kabataang iyon, kahit na ang mga mersenaryong uhaw sa dugo, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nagpahirap sa mga tao na maniwala na siya at ang dati ng nakangiting kabataan ay iisang tao. Huminto ang kanyang mga hakbang, tumaas si Xiaoyan sa itaas ni Jia Liao at tinitigan siya. Bigla siyang ngumising, ngunit ang buong ngiti na iyon na nagpapakita ng malaperlas na puting ngipin ay nagpalamig sa puso ni Jia Liao. Ngayon lang niya napagtanto na ang kabataang ito na karaniwang kalmado gaya ng isang tupa, ay may pusong mas malupit pa kaysa sa kanya. Mamatay ka, hamak ka. Bahagyang tumawa, ang itim na mga balintataw ni Xiaoyan ay biglang nagningning ng mas matalas na hangarin sa pagpatay at ang itim na bakal sa kanyang kamay ay sumipol ng marahas sa hangin upang bumasag patungo sa ulo ni Jia Liao. Battle Through the Heavens. Kabanata 88. Conclusion. Nakatitig sa walang awa na si Xiaoyan, namuti ang mukha ni Jia Liao, isang takot na ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Sa kalye, ang mga nagmamasid ay kusang sumipsap ng malamig na hangin habang pinapanood nila si Jia Liao na malapit ng patayin. Ang mapagpasyang hakbang ni Xiaoyan ay humantong sa maraming tao na nagbago ng kanilang opinyon sa kanya. Ibinuka ni Xiaoyu ang kanyang pula at basang bibig habang ang kanyang buong katawan ay ganap na nagyelo sa lugar. Ang malupit at mapagpasyang karakter ni Xiaoyan ay lubos na nabaligtad ang magiliw na imahe niya sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang batang lalaki na karaniwan niyang kinakalaban at nababaliw ay maaaring magsanay ng kalupitan na may ganitong pamilyar. Sinundan ng tingin ng lahat ang metal rod sa mga kamay ni Xiaoyan. Nang ang metal rod ay kalahating metro ang layo mula sa ulo ni Jia Liao, gayunpaman, nagkaroon ng biglaang marahas na tunog na parang kulog. Sa kalye, may biglang tumawag. Brat na mula sa angkan ng Xiao, ang layunin ng hamon ay matuto sa isa't isa. Talagang nangangahas ka talagang maging napaka-brutal.
Nang marinig ang galit na sigaw, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ang gilid ng kanyang bibig ay kumulot sa isang malamig na ngiti. Sa halip na huminto, ang metal na baras sa kanyang kamay ay nabasag pababa ng mas mabangis na puwersa. Tumabi ka. Ang pagkilos ni Xiaoyan ay halatang pinaypayan ang apoy ng taong sumigaw. Sa isang sumpa, isang napakalakas na enerhiya ng hangin ang pinakawalan, sumisipol pasulong. Tulad ng berdeng kidlat, tumawid ito sa gitna ng metal rod ni Xiaoyan at kaagad, ang matatag at matigas na metal rod ay malinis na naputol sa dalawang hangin. Nagbago ang mukha ni Xiaoyan nang nahati sa dalawa ang metal rod. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, nais ni Xiaoyan na walang awa na itusok ang natitirang kalahati ng metal rod sa lalamunan ni Jia Liao nang muling damaykit ang berdeng hangin. Ang malakas na pressure mula sa hangin ay talagang nagdulot kay Xiaoyan na nahihirapang huminga. Pagkunot ng kanyang mga mata, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang tumusok pasulong gamit ang bakal na pamalo. Gayunpaman, hinaranggan siya ng isang invisible air film na hindi mababasag. Sa pagkibot ng kanyang mga labi, ang kanang kamay ni Xiaoyan ay mahigpit na nakahawak sa pamalo habang ang kanyang katawan ay bahagyang gumagalaw at namilipit. Ang metal rod ay umalis sa kanyang kamay at naging isang itim na anino, mabangis na bumaril patungo sa figure na lumilipad patungo sa kanya. Nang makitang si Xiaoyan ay talagang naglakas loob na salakayin siya, malamig na bumantong hininga ang figure. Ang kanyang mga kamay ay pumulupot sa mga kuko at mabangis na kumaway sa kanyang harapan. Ang makapal na berdeng daochi ay bumuo ng ilang maputlang berdeng blades ng hangin. Itinaas ang kanyang daliri, iniwan ng mga wind blades ang kanyang mga kamay at pinutol ang metal na baras sa mahigit 10 piraso. Ang magkaroon ng isang walang awa na puso sa kabila ng pagiging bata. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon bilang kapalit ni Xiaozan. Malamig na tumawa ang figure matapos putulin ang metal rod sa mga piraso. Sa loob ng kanyang magkabilang palad, ang berdeng daochi ay mabilis na tinitipon. Isang bagyo ang natipon sa ilalim ng kanyang mga paa at itinaas siya sa hangin. Parang kanyan, itinapon niya ang sarili kay Xiaoyan. Lumitaw ang isang maputlang berdeng wind blade nang iwagayway niya ang kanyang palad at paputok na pumutok kay Xiaoyan. Ang presyon ng hangin na nagmumula sa mga talam ng hangin ay humihip sa lupa nang walang anumang dumi. Turuan mo ako ng leksyon. Sino ka sa tingin mo? Disiplinahin mo muna ang anak mo. Umiling si Xiaoyan at malamig na ngumiti. Mula sa katangian ng daochi, nakilala niya ang figure bilang ama ni Jia Liao, si Jia Laibi. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mga talam ng hangin na bumubulusok patungo sa kanya ng may kalmadong mukha. Nang 5 metro na sila mula sa kanyang ulo, marahas na hinampas ni Xiaoyan ang kanyang palad patungo sa lupa. Isang walang hugis na pagsabog ng hangin ang pinakawalan at sa pagdating sa lupa, itinulak ang katawan ni Xiaoyan sa hangin. Sumandal siya sa himpapawid at dumaong sa isang bakanteng bahagi ng lupain 12-12 metro ang layo. Nawala ang mga wind blades. Sa pamamagitan ng klang, maraming malalalim na peklat ang naiwan sa matigas na batong ibabaw ng lupa. Ama, patayin mo siya. Nang makita ang figure na lamusong, ang mukha ni Jia Liao ay napuno ng walang pigil na kaligayahan habang siya ay malupit na umiiyak. Paglapag sa lupa, madilim na nasilip ni Jia Laibi ang kamay ni Jia Liao. Bahagyang namula ang kanyang mukha at isang malamig na hangarin sa pagpatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nang hindi sumagot, itinulak niya ito mula sa lupa at muli na namang galit na sumugod kay Xiaoyan. Hayaan mo akong makita kung gaano talaga kahusay itong henyo ng Xiao Clan. Ilang sandali lamang ang lumipas mula sa hitsura ni Jia Laibi hanggang sa nagmamadaling pag-atres ni Xiaoyan. Nakilala ng karamihan si Jia Laibi at nagsimulang magbo. Isang daoshi ang naglunsad ng palihim na pag-atake sa isang daoshi. Wow, matandang asong Jia Lai. Ikaw ay isang malaki pakwan. May mukha ka talagang umatake. Saway ni Xiaoyan. Nang makita kung paano hindi pinansin ni Jia Laibi ang pagkakaiba ng kanilang katayuan at muling sumugod sa kanya, sa wakas ay nagsimulang mamula ang mukha ni Xiaoyan. Brat, matapos mabali ang braso ng anak ko, makakalimutan mo nang umalis sa isang piraso. Umalis si Jia Laibi sa lupa.
Tulad ng hangin, kakaiba siyang lumitaw sa itaas ni Xiaoyan. Isang masamang ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ang kanyang kamao ay mahigpit na humigpit at ang isang magulong berdeng Daochi ay mabilis na natipon sa isang malaking pag-ikot. Gago ka. Gumagamit ka pa nga ng Zuan level Dao technique. Matandang aso ka. Nagdala ka ng kahihiyan sa buong GLI clan. Naramdaman ang mabangis na lakas na nakalap sa kamao ni GLIB, naging napakapangit ng mukha ni Xiaoyan. Palihim, sinimulan niyang hilahin ang itim na singsing sa kanyang daliri. Sa di kalayuan, nagbago ang mukha ni Zon-er nang makita ang panganib na kinaroroonan ni Xiaoyan. Dahan-dahang huminga, lumitaw ang isang gintong apoy sa kanyang malinaw na mga mata. Sa isang kisap mata, ang maputlang gintong Daochi ay nagsisimula ng maglabas ng agresibong enerhiya. Habang si Xiaoyan ay naghahanda na iligtas ang kanyang sarili at si Zon-er ay naghahanda na iligtas siya, isang malakas na sigaw na puno ng galit ang sumabog sa buong kalye. Kalokohan, matandang aso ka. Kailan mo pa tinuturuan ang anak ko? Nang hangin na ang sigaw, isang figurang natatakpan ng apoy ang tumalbog mula sa labas ng palengke. Marahas na itinulak ang kanyang mga paa, itinulak siya ng bilis ng kidlat patungo sa harapan ni Xiaoyan at itinaas ang kanyang ulo para umungal na parang leon. Furious Lion's Rage. Mukhang kahanga-hanga, hinigpitan ni Xiaozan ang kanyang kamay na bakal at marahas na sinuntok si GLIB sa itaas niya. Isang malaking pulang kulay na ulo ng leon ang bumungad sa kanyang kamao. Boom! Ang berde at pulang chi ay nakipag-ugnayan at sumabog na parang kulog, na naging sanhi ng pandinig ng mga tainga ng karamihan sa mga tao sa kalye. Sa kalagitnaan ng hangin, ang dalawang lalaking nakikipaglaban ay nanginginig at nagmamadaling umatras. Habang siya ay umaatras, hinawakan ni Xiaozan si Xiaoyan. Nagmamadaling tumuntong sa lupa ang dalawang lalaki habang umaatras, sa bawat hakbang ay nag-iiwan ng nakikitang bakas sa lupa. Mula dito, kitang-kita kung gaano kalakas ang magkabilang partido. Pagkawala ng kanyang cue. Ay, malamig na tinitigan ni Xiaozan si GLIB sa di kalayuan. Malamig siyang tumawa. GLIB, namuhay ka talaga na parang aso. Para magkaroon ng mukha para sa lakayin ang nakababatang henerasyon. Madilim ang mukha ni GLIB. Bahagyang nakaawang ang kanyang bibig habang nakaturo kay GLIAO, na nakahandusay sa lupa. Sa malamig na boses, sinabi niya. Sinaktan niya ang aking anak ng husto. Xiaozan, bibigyan mo ako ng paliwanag. Paliwanag. Anong paliwanag? Kung ang anak ko ay hindi nag-react ng mabilis, ang nakahandusay sa lupa ay siya na. Kung nangyari iyon, papanagutin ba kita? Ngumisi si Xiaozan habang siya ay mabilis at mabangis na gumanti. Ang hamon na ito ay inilabas ng iyong anak. Lahat ng naruroon ay maaaring maging saksi. At saka, sa isang hamon, ang pagkawala ng mga binti o braso ay karaniwan na, bakit mo ito pinagkakaabalahan? Unti-unting nawala ang bangis ni Xiaozan habang nakangiting sinabi niya. Ikaw. Namula ang mukha ni GLIB sa pagkabalisa. Pinagmasdan niya ang mga tumatawang tingin sa paligid niya at alam niyang nawalan siya ng pagkakataon na saktan si Xiaoyan. Galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Huwag mo akong bigyan ng anumang pagkakataon, kung hindi. Ibabalik ko sa iyo ang parehong pangungusap. Ang mga mata ni Xiaozan ay kumikinang na may masamang kislap habang siya ay nakangiti. Mabuti, mabuti. Maghintay tayo at tingnan. Tumanggaw si GLIB at ngumiti ng galit. Lumapit siya para buhatin ang umuungol na si GLIAO, tumalikod at umalis. Nang madaanan niya si Liu Shi at napansin ang gulat at walang imak na paraan ng huli, muling tumaas ang galit sa kanya. Huminga ng malalim, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi. Mr. Liu Shi, umalis na tayo. Ang babaeng iyon. Hindi sinasadyang tumingin si Liu Shi kay Zon-er sa malapit. Habang kumikibot ang kanyang mga mata, handa nang pumatay si GLIB, ayan, ang tanga na ito na ang isip ay walang laman kundi mga babae. Hinigpitan niya ang kanyang kamao. Pagkaraan ng ilang sandali, pinilit niyang ngumiti. Tungkol sa bagay na ito, pag-uusapan pa natin ito pagka-uwi. Sige. Nang makita ang sakit sa mukha ni GLIB, tumanggaw lamang si Liu Shi sa kanyang ulo.
Ang kanyang tingin ay muling dumaan sa mata ni Zon-er bago nag-aatubili na umalis sa palengke kasama si GLIB. Nakatingin sa nakakahiyang mukhang GLIB at grupo sa labas ng lungsod gamit ang kanyang mga mata, si Xiao Zhan ay nagpakawala ng malamig na tawa. Lumipat ang kanyang tingin sa kanyang paligid bago tumalikod at humarap kay Xiaoyan, na may patak ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Maamo ang kanyang tingin habang tinatapik ng malakas ang mga balikat ng huli. Sinipsip niya ang kanyang mga labi, nang hihinayang niyang sinabi. Ang iyong mga pag-atake ay hindi sapat na masama. Si GLIB ay may isang anak lamang at ngayon, kung kinapon mo siya, si GLIB ay nabaliw na sana. Kung nangyari iyon, ang tatlong matatandang nagtatago sa labas ay may dahilan para patayin siya. Hihihi, sayang ang pagkakataon. Nang marinig ito, natigilan si Xiaoyan. Hindi niya maiwasang imulat ang mga mata. Sa kabilang banda, namula ang mukha ni na Zon-er at Xiao Yu sa maruruming salita habang nakatayo sila sa isang tabi. Sa pakikinig sa mga salita ni Xiao Zhan, naramdaman ng mga nakapaligid na mersenaryo na manhid ang kanilang mga ulo. Hindi katakataka na ang anak ay napakasama, ang kanyang ama ay lalong walang awa. Battle Through the Heavens. Kabanata 89. Madilim at maangin na gabi. Ang pilak na buwan ay nakasabit ng mataas sa kalangitan, naglalabas ng mahinang liwanag ng buwan na tumakip sa lupa sa isang kulay pilak na layer na nagbigay dito ng isang misteryosong tingin. Matapos ang kaguluhan sa araw, ang Wutan City ay naging madilim at tahimik sa gabi. Mula sa loob ng mga bahay sa ilang kalye, paminsan-minsan lang ang ingay ng mga aktibidad sa gabi. Sa isang silid sa likod bahay ng tahanan ng Xiao Clan, isang binata ang nakahiga sa kama. Ang kanyang mga mata, kasing dilim ng kalangitan sa gabi, ay napuno ng malamig na katahimikan. Guro, ano ang lakas mo sa kalagayan mo ngayon? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang nagtanong si Xiaoyan sa mahinang boses. Bakit? Ang itim na singsing na suot niya ay naglabas ng random na tugon. Pagkaraan ng ilang sandali, malabong sinabi ni Yao Lao. Bagaman ako ay kasalukuyang nasa anyo ng aking kaluluwa, hindi ako dapat magkaroon ng problema sa paghawak ng ilang maliliit na langaw tulad ng Dadoshi o Daoling gamit ang aking makalangit na apoy. Nang marinig ito, lumitaw ang bahagyang kaligayahan sa mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay nagdadala pa rin ng lamig. Gusto mo bang patayin ang bata mula hapon? Nang makita ang gawin ni Xiaoyan, nagtatakang tanong ni Yao Lao. Si Jia Liao ay hindi karapat-dapat sa gayong pagsisikap. Ngumiti si Xiaoyan at mamulong. Malapit na ang 2 buwan at nawawalan na ako ng pasensya na hilahin ang kompetisyon sa GLI Clan. Kaya, umaasa akong palihim na patayin ang alchemist na tinatawag na Liu Shi. Kapag namatay siya, mawawala ng natitirang market share ang GLI Clan na walang gamot sa pagpapagaling. Kapag nangyari iyon, kahit na ang kanilang clan ay patuloy na mabubuhay, ang banta nila ay hindi na mawawala ng lakas. Nako! Nawalan ka na ba talaga ng pasensya? Kapag nakikita mo ang ugali mo, hindi ka mukhang impulsive na tao. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang pabirong boses ni Yao Lao ay tumakas mula sa ring. Mukhang labis kang nagmamalasakit sa babaeng tinatawag na Zon-er. Ang ginawa lang ng lalaking iyon ay ang kumilos ng medyo marumi pero nagtitiis ka ng matinding sama ng loob. Napakaseloso na bata. Nang marinig ito, nag-init ang mukha ni Xiaoyan. Ang kahihiyan ng pagkakaroon ng kanyang mga iniisip kaya madaling ibunyag ang kanyang galit. Mula sa simula, wala akong maraming oras. Paano ko ipagpapatuloy ang pakikipaglaro sa kanila? Kahit na hindi ko nakilala ang taong iyon ngayon, nagsimula akong gumamit ng ilang mga trick. Sige, sige. Wala itong kinalaman sa babae. Pagmamasid sa gawin ni Xiaoyan, tumawa si Yao Lao ng malakas. Ang mapanuksong tono sa kanyang pagtawa ay naging dahilan ng pag-ikot ni Xiaoyan ng kanyang mga mata nang walang magawa. Dahil gusto mong kumilos, umalis na tayo. Isa lang akong kaluluwa kaya kailangan kong hiramin ang iyong mga kamay. Tumigil si Yao Lao sa kanyang pagtawa at sinabi. Mabilis na tumanggaw si Xiaoyan, mabilis na tumalon mula sa kanyang kama.
Naglabas siya ng pulang singsing na imbakan mula sa bulsa ng kanyang dibdib at kinuha ang isang malaking itim na balabal na inihanda niya noon pa man. Hinatak niya ito sa kanyang katawan in a practiced na paraan at ang payat na katawan ng binata ay napalitan ng isang bloated, misteryosong nakaitim na balabal. Tara na, wala kang kailangang gawin. Hayaan mo lang akong kontrolin ang iyong katawan. Sa aking espiritu na sumasaklaw sa iyo, hindi mo kailangang mag-alala na may makakilala sa iyo mula sa iyong pabango. Nang makita ang handang-handa na si Xiaoyan, nagbigay ng nakangiting paalala si Yao Lao. Tumanggaw si Xiaoyan, madaling nakarating sa gilid ng bintana at iniskan ang kanyang paligid na parang magnanakaw. Saka lang siya tumalon at mabilis na bumaba ang katawan niya. Kasunod nito, isang misteryosong malakas na lakas ang lumabas mula sa singsing sa kanyang daliri. Ang mahiwagang lakas ay mabilis na sumikop sa buong katawan ni Xiaoyan. Kaagad, ang mabilis na bumabagsak na figure ay biglang lumutang sa himpapawid. Bahagyang humakbang mula sa isang bubong, ang kanyang itim na figure ay parang isang agila, tahimik na nagmamadaling lumabas sa tahanan ng angkan ng Xiao at naglaho sa madilim na gabi. Ang madilim at maangin na gabi ay nagpakita ng magandang pagkakataon para pumatay. Angkan ni Jialai. Si Mr. Liu ay talagang nakakapagpino ng ibang gamot. Sa maliwanag na bulwagan, ang orihinal na sabik na si GLIB ay unang natigilan ng marinig ang masayang anunsyo ni Liu Shi bago masayang nagtanong. Lubhang nasiyahan sa nagulat na paraan ni GLIB, itinaas ni Liu Shi ang tasa ng tsaa sa tabi niya at humigop. Proud na proud ang ekspresyon ng mukha niya. Bukod sa nakapagpapagaling na gamot, nagagawa kong pinuhin ang isang bagay na napakaangkop para sa paggamit ng mga mersenaryo. Ang gamot ay tinatawag na explosive strength pill. Maaari nitong pataasin ang lakas ng gumagamit ng 10% sa maikling panahon. Lumaki ang kaligayahan sa mukha ni GLIB. Kung ang isang gamot na may ganitong epekto ay mapapadalisay, maaari niya itong gamitin bilang isang patalastas upang makaakit ng maraming tao. Baka kaya niyang supilan muli ang Xiao Clan. Sa kasamaang palad, ang explosive strength pill na ito ay hindi maaaring pinuhin ng maramihan tulad ng nakapagpapagaling na gamot. Sa aking kasalukuyang kakayahan, natatakot ako na 20 pills lang ang maaari kong pinuhin sa isang araw. Sabi ni Liu Shi sa isang nanghihinayang boses. Hahaha, 20 pills ito. Maaari tayong gumawa ng isang bagay tulad ng isang auction, kung saan makukuha ito ng pinakamataas na bidder. Sa anumang kaso, ang gamot sa pagpapagaling ang pangunahing layunin. Ginagamit lamang natin ito upang itaas ang ating kasikatan. Ikinaway ni GLIB ang kamay at nakangiting sabi. Clan Leader GLI, nagagawa ko nga itong explosive strength pill, ngunit ayon sa aming kasunduan, responsibilidad ko lang ang paggawa ng gamot sa pagpapagaling. Nang makita kung paano naakit ng explosive strength pill si GLIB, naisip si Liu Shi at bigla siyang nagsalita. Biglang nagbago ang mukha ni GLIB. Alam ng tusong lalaki kung ano ang binabalak ng lalaki. Gayunpaman, sa yugtong ito, ang tanging magagawa niya ay tumawa ng tuyo at magtanong. Ano ang kahulugan ni Mr. Liu Shi? Hahaha, relax. Alam ko kung anong sitwasyon ang GLI clan ngayon kaya hindi na ako hihingi ng marami. Sa panunood ng isang nakaka-relax na GLIB, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Liu Shi. Ang gusto ko lang naman ay tulungan ako ng clan leader GLI na mahawakan ang babaeng tinatawag na Zon-er. Bago lumabas ang isang ngiti, tumigas ang mukha ni GLIB. Namilog ang gilid ng mata niya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito, na malakas na hinihimok ng sexual na pagnanasa, ay talagang direktang target ang Xiao Clan. Mr. Liu Shi, kung ang aming GLI clan ay hinawakan ang isang miyembro ng Xiao Clan, si Xiao Zhan ay magkakaroon ng dahilan para hayagang atakihin kami. Sa oras na iyon, ito ay hindi lamang isang komprontasyon sa negosyo ngunit aktwal na karahasan. Bumantong hininga, mapait na ngumiti si GLIB. Tinapik ni Liu Shi ang kanyang daliri sa mesa, tahimik na sinabi ni Liu Shi. Hindi ito bagay na dapat kong isaalang-alang. Wala akong pakialam kung plano ng clan leader na puwersahin siyang agawin o palihim na idroga siya. Ang mahalaga lang sa akin ay ang resulta.
Hanggat maaari mo siyang dalhin sa akin, sisimulan kong pinuhin ang explosive strength pill. Kumaibat ang gilid ng mata ni GLIB. Sa kabila ng kanyang galit, maaari lamang siyang tumawa ng pilit. Maaari mo ba akong bigyan ng oras upang mag-isip? Maaari ba akong magbigay sa iyo ng sagot bukas? Hihihi. Ganun din naman. Clan leader, baka pag-isipan mo ito. Bago ako umalis, may nais akong idagdag. Ang GLI clan at Shao clan ay naging hindi mapagkakasundo na mga kaaway, kaya bakit kailangan mong mag-alala tungkol sa pagdaragdag ng isa pang sama ng loob sa halo? Tumawa ng masama, tumayo si Liu Shi, tinapik ang kanyang likuran at nagmamadaling lumabas ng bulwagan, tinungo niya ang kanyang silid sa likod bahay. Tinitigan si Liu Shi na nawala sa isang sulok, si GLIB ay naging mas malungkot. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay huminga siya ng mahabang hininga at makapal na sinabi. Ang bastos na ito, na ang ulo ay puno ng mga babae, ay maaga o huli ay mamamatay sa kamay ng isa. Sa isang silid sa likod bahay, walang magawang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang knockout na magandang ginang na nakahiga sa kama. Ang kanyang katawan ay natatakpan lamang ng isang manipis na balabal, na tumambad sa karamihan ng kanyang hubad na katawan. Bumalik na ang lalaking iyon. Bulong ni Yao Lao mula sa loob ng ring, dahilan para mabilis na sumiksik si Xiaoyan sa isang tagong sulok. Sa isang maliit na puwang, napagmasdan ng kanyang mga mata ang lahat ng nasa silid. Creak. Dahan-daang itinulak ang kahoy na pinto. Agad na nagmula sa loob ng silid ang halatang halakhak ni Liu Shi. Hahaha. Pinakamamahal, andito ako. Maghanda kang mapahamak ngayong gabi. Napakatanga ng ulo na puno ng tamad. Yao Lao, maghanda sa paghampas. Sabi ni Xiaoyan sa kanyang puso habang malamig na ngumiti at umiling. Sige. Teka, may pagbabago na. Sumigaw ng babala si Yao Lao nang malapit na siyang sumang-ayon, na nagresulta sa paninikip ng puso ni Xiaoyan. Puno ng pawis ang kanyang noo matapos matakot sa babala ni Yao Lao, na natili si Xiaoyan sa kanyang kinaroroonan, hindi nang ahas na kumilos. Sa kaliwa mo, sa loob ng kanyang puso, muling lumabas ang boses ni Yao Lao. Nakikinig sa babala, dahan-daang ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Lumipat ang tingin niya sa bintana sa kaliwa at biglang naningkit ang mga mata. Ang orihinal na malapit na nakasara na bintana ay nabuksan ng hindi nalalaman, na nagpapahintulot sa maputlang liwanag ng buwan na kumalat sa silid. Sa isang kisap mata, ang kawalan ng laman sa bintana at ang paligid ay kakaibang napalitan ng isang binibini na nakasuot ng gintong damit. Sa ibaba ng gintong damit ay isang pares ng malajade na bilog at puting maliliit na paa na gumuhit ng kaakit-akit na arko sa himpapawid. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa silid, na nagniningning sa napakagandang mukha ng dalaga. Para lang itong diyosa sa ilalim ng liwanag ng buwan, maganda ngunit misteryoso. Sa pagtitig sa biglang pagsulpot ng dalaga, naramdaman ni Xiaoyan na nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay mahinang umungol ng isang pangalan. Zon. Zon-er. Battle Through the Heavens. Kabanata 10. Pag-aayos ng lahat. Matapos titigan ang binibini na parang multo na sumulpot sa tabi ng bintana, nagulat si Xiaoyan. Anong ginagawa niya dito? Hihihi. Sa itsura ng mga bagay-bagay, parang pareho siya ng intensyon sa'yo. Malambing na sabi ni Yao Lao na nakangiti. Bahagyang nakasimangot, itinago ni Xiaoyan ang kanyang buong katawan sa mga anino. Siya kaagad ngunit may pag-aalinlangan ay nagtanong muli sa kanyang puso. Ang lakas ni Zon-er. Bakit napakalaki nito? Kung titingnan ang bilis kung saan siya lumitaw, parang maihahambing ito sa isang dadoshi. Ang kanyang tunay na lakas ay talagang kung ano ang karaniwan mong nakikita. Sa ngayon, malinaw na gumagamit siya ng isang lihim na pamamaraan na nagbibigay daan sa kanya upang pansamantalang itaas ang kanyang lakas para sa isang yugto ng panahon. Kung isasaalang-alang ang kanyang background, ang pagkakaroon ng ganoong mystical secret technique ay hindi isang bagay na nakakagulat. Walang pakialam na sabi ni Yao Lao. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Xiaoyan at mapait na tumawa sa pagkamangha. Muli, ang kanyang panloob na pag-uusi sa tungkol sa misteryosong background ni Zon-er ay nagbuntong hininga ng walang magawa. Umiling siya, napatigil siya sa pag-iisip.
Ang kanyang tingin ay dumaan sa kurtina sa tapat at pinagmasdan ang kakaibang paglalahad. Sa loob ng silid, ang biglaang hitsura ng multo ni Zun-Er ay hindi pa nakakakuha ng atensyon ni Liu Shi. Sa sandaling ito, siya ay lubos na dinaig ng pagnanasa at ang kanyang pares ng mga mata ay nakatitig sa magandang babae sa kama. Ang kanyang mga kamay ay hinihila ang kanyang damit sa galit na pagmamadali. Sa ilang mga punto, ang kamay ni Liu Shi, na humihila sa kanyang damit, ay nanlamig. Bilang isang 6-star daw siya, sa wakas ay naramdaman niyang may mali. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang leeg at ibinaon ang tingin sa malawak na nakabukas na bintana. Sa ibabaw ng bintana ay isang binibini na nakasuot ng gintong damit na tamad na nakasando sa frame ng bintana. Ang isang pares ng mga mata na puno ng kulay gintong apoy ay walang pakialam na nakatingin sa bahagyang nakabihis na lalaki sa silid. Lumulutang sa itaas ng kanyang puting kamay ang isang gintong apoy na umiikot sa isang aktibo at nakakabighaning paraan, na parang isang espiritu. Nakakalokong tinitigan ni Liu Shi ang binibini na naliligo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin hanggang sa dam-apo ito sa kanyang walang pakialam at katangi-tanging maliit na mukha. Sa loob ng kanyang mga mata, isang lasing na pakiramdam ang lumitaw. Sa kabila ng maling kapaligiran, hindi mapigilan ni Liu Shi na bahagyang matarante sa mukha ng perpektong mukha at hindi pangkaraniwang disposisyon. Pagkatapos matarante, gayunpaman, biglang tumalikod si Liu Shi. Sa paghampas ng kanyang mga paa sa lupa, ang kanyang katawan ay baliw na bumaril patungo sa pangunahing pasukan na parang isang palaso na pinakawalan. Sa kakaibang kapaligiran na ito at sa malamig na pakiramdam na malapit na siyang mamatay, alam niyang hindi magandang senyales ang biglaang pagsulpot ng dalaga. Maaaring maluwag ang silid, ngunit sa bilis ni Liu Shi, kailangan lang niya ng ilang segundo upang lumipat mula sa kama patungo sa pintuan sa harap. Nang makitang malapit nang maabot ang kahoy na pinto, sumilay ang kaligayahan sa mga mata ni Liu Shi. Sa sandaling lumabas siya ng silid, malakas na siyang makahingi ng tulong. Kapag narinig ni JLIB ang kanyang mga tawag sa pagkabalisa, agad siyang lalapit upang iligtas siya. Sa kasamaang palad, akmang hahawakan na niya ang pintuan na gawa sa kahoy ay naramdaman niya ang biglaang pananakit ng kanyang mga binti. Ang kanyang katawan, na tumatakbo sa sobrang bilis, ay tumagilid at bumagsak sa sahig at si Liu Shi ay umubo ng ilan sa kanyang mga sirang ngipin kasama ang kasamang dugo. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa takot. Nakita niya na ang dalawang butas na duguan na kasing laki ng kamao ay hindi na malayang lumitaw sa kanyang magkabilang binti. Ang gilid ng dalawang butas ay ganap na itim habang naglalabas ng mahinang sunog na amoy. May tao. May gustong pumatay sa akin. Halos himatayan si Liu Shi dahil sa matinding pananakit ng kanyang mga binti. Gayunpaman, nanggigigil siya at pinigilan ito. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw ng malakas hanggat maaari. Tumigil ka sa pagsigaw. Napapaligiran ng aura ko ang kwarto. Walang makakarinig sa'yo. Walang pakialam na sabi ng binibini na nakasandal sa gilid ng bintana. Isang gintong talam ng apoy ang nabuo sa dulo ng kanyang daliri nang iangat niya ito. Tila ang pinsala sa mga binti ni Liu Shi ay sanhi ng talam ng apoy na ito. Ikaw. Ano ang balak mong gawin? Ano ang gusto mo? Pera. Gamot. Kaya kung ibigay sa'yo ang lahat basta bitawan mo lang ako. Pinagmamasdan ang binibini na may lubos na takot, ang mukha ni Liu Shi ay lubos na puti. Sa harap ng kamatayan, sa wakas ay nasugpo ang kanyang pagnanasa. Pasulyap na sulyap sa lumpo na si Liu Shi na namimilipit sa lupa, ang dalaga ay bahagyang tumalon mula sa bintana. Sa mabagal na tuloy-tuloy na hakbang, naglakad siya patungo kay Liu Shi. Pinagmamasdan ng Zun-Er na bahagyang tumalon mula sa bintana, napagtanto ni Xiaoyan na ang kanyang buhok, na kadalasang natatapos sa kanyang baywang, ay hamaba at umaabot hanggang sa kanyang ibaba. Tila, ito ay isa pang epekto ng lihim na pamamaraan. Sa maluwag na silid, ang binibini na nakasuot ng eleganteng gininto ang damit ay nagpatuloy sa pagtungo kay Liu Shi, na umuungol sa lupa. Nang nasa harap na niya ito, itinigil niya ang kanyang mga yapek, ibinaba ang kanyang ulo at nagbigay ng isang biglaang magaan na ngiti. Ang biglaang ngiti ay naging sanhi ng marahas na paglundag ng puso ni Liu Shi. Hindi mo ba ako gustong hulihin?
Ang magaan na boses ni Zun-er ay napuno ng lamig habang siya ay nakababa. Nilunok ni Liu Shi ang kanyang laway. Puno ng malamig na pawis ang kanyang mukha na nagmumula sa kanyang takot. Ang takot na mukha ni Liu Shi, biglang bumantong hininga si Zun-er. Nang marinig ito, isang mahinang pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Liu Shi. Pero bago pa man siya makahingi ng awa, ang biglaang panlalamig na bumungad sa mukha ng dalaga ay nagdulot sa kanya ng mas malaking kawalan ng pag-asa. Hindi ko alintana ang isang maliit na walang kwentang tingin. Pero bakit mo siya ininsulto? Anong karapatan mong insultuhan siya? Baka hindi niya isa puso ang sinabi ng basura, tulad mo, pero hindi ako papayag. Hindi talaga. Nang biglang lumamig ang boses ng dalaga, biglang at marahas na binitawan ang gininto ang talam ng apoy sa itaas ng kanyang daliri. Nag-transform ito sa gintong kidlat at tumagos sa dibdib ni Liu Shi. Agad na lumitaw ang isang dagwang butas. Nakatanggap ng isang nakamamatay na suntok, ang katawan ni Liu Shi ay biglang nagkontrata. Ang maputi niyang mukha ay unti-unting nagdilim habang ang bahagyang nakausli niyang eyeballs ay parang nakakatakot. Pagkatapos ng walang pakialam na sulyap sa walang buhay na bangkay, tumayo si Zun-er at bahagyang bumantong hininga. Ang malamig na maliit na mukha ay nagpakita ng kawalan ng kakayahan habang siya ay tahimik na bumulong. Kung hindi ako nag-aalala na sisihin ako ni Xiao Yan-gej sa pagiging abala, ang GLI clan ay matagal nang nawala sa Wutang City. Ang lahat ng mga problemang ito ay hindi lalabas kung nangyari iyon. Umiling-iling, ang tingin ni Zun-er ay random na nagwalas sa silid bago ibinaling ang kanyang katawan. Nang muli siyang lumitaw, nasa tabi na siya ng bintana. Sa isang mahinang paglukso, nawala siya sa gabi. Sige, isipin na ang babaeng ito na tila napakaamo at malambot ay talagang mapagpasyahan pagdating sa pagpatay ng mga tao. Hihihi, mukhang may nahanap kang mahalagang bagay. Ang pabirong boses ni Yao Lao ay tumunog mula sa puso ni Xiaoyan hindi nagtagal pagkaalis ni Zun-er. Mapait na nakangiti habang umiiling, muling bumantong hininga si Xiaoyan. Mukhang nakagawa ako ng isang walang saysay na paglalakbay ngayong gabi. Hihihi. Mahirap sabihin. Bagamat walang awa ang babaeng iyon sa kanyang pag-atake, napakabata pa niya at walang karanasan. Nakangiting nagsalita si Yao Lao. Nang marinig ito, ang natulala na si Xiaoyan ay agad na nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Manood ka na lang. Mahiwagang ngumiti si Yao Lao bago tumahimik. Nang makita ang ugali ni Yao Lao, naiiling na lamang ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ipagpatuloy ang pagtatago sa kanyang sarili sa dilim. Pinagmamasdan niya ang lahat ng nasa loob ng silid. Ang madilim na silid, maliban sa paghinga ng alilang babae, ay lubos na tahimik. Tahimik na naghintay si Xiaoyan ng mahigit 10 minuto. Nang nagsisimula na siyang sumimangot, gumalaw ang mga mata ng biglaang nahulog na bangkay ni Liu Shi. Sa tabi ng pinto, ang mga kamay ng orihinal na walang buhay na si Liu Shi ay nagsimula ng bahagyang gumalaw. Ilang sandali pa ay dahan-daang bumukas ang nakapikit na mga mata habang nawala rin ang kulay abo sa kanyang mukha. Sa pagtingin sa dagwang butas sa kanyang dibdib, huminga si Liu Shi ng mahinang malamig na hininga. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Gagong babae. Kung hindi ako nagnakaw ng turtle breath pill mula sa guro noong umalis ako, napahamak talaga ako dito. Iniabot ni Liu Shi ang kanyang kamay ng napakahirap, kumuha ng bote ng jade mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Maingat niyang ibinuhos ang ilang puting pulbos sa kanyang sugat bago kumuha ng maputlang berdeng tableta at walang pag-aalinlangan itong nilunok. Matapos makumplito ang simpleng pagkilos na ito, muling namutla ang mukha ni Liu Shi. Malamang naaabutin ng hindi bababa sa kalahating taon para makarecover mula sa malubhang pinsalang ito. Bukas, hihilingin ko sa GLI clan na pabulaykan ako at imbitahan ang aking guro. Sa tulong ng guro, ang Xiao clan ay hindi magkakaroon ng anumang magagandang araw na natitira. Sa oras na iyon, pahihirapan ko ang babaeng iyon hanggang sa siya ay mamatay. Si Liu Shi ay nakasimangot na itinikom ang kanyang mga ngipin. Puno ng kasamaan ang kanyang mukha. Paumanhin sa pag-abala, ngunit maaaring wala kang pagkakataong bumalik.
Habang iniisip ni Liu Shi kung paano siya magpapatuloy, isang mahinang boses na may halong tawa ang biglang sumabog mula sa loob ng silid. Ang biglaang boses ay naging dahilan ng pag-freeze ni Liu Shi. Nag-iba ang mukha niya habang hirap na hirap siyang lumingon. Ang isang figure na ganap na natatakpan ng isang itim na balabal ay dahan-dahang lumabas mula sa mga anino. Isang walang ingat na babae. Sa huli, kailangan ko pa ring tapusin ang lahat. Isang boses ng binata ang nakatakas mula sa ilalim ng itim na balabal. Bahagyang nakaunat ang kanyang palad at dahan-daang lumitaw ang isang puting apoy ng langit. Isang heavenly flame. Nang makita ang kakaibang puting apoy na ito, nanliit ang mga mata ni Liu Shi at hindi sinasadyang napasigaw siya sa takot. Binabati kita, tama ka. Eto ang gantimpala mo. Nakangiting iwinagayway ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang kamay. Ang madilim na puting apoy ay agad na umalis sa kanyang kamay. Sa bilis ng kidlat, tinakpan nito si Liu Shi, nasunog siya sa isang tumpok ng abo sa isang kisap mata. Si Liu Shi ay wala man lang oras para sumigaw. Mula sa sandaling iyon, ang alchemist na kilala bilang Liu Shi ay naglaho sa kontinente. Malamig na pumapalakpak sa kanyang mga kamay, ang itim na nakabalabal na lalaki ay muling iwinagayway ang kanyang mga kamay. Tinatangay ng hangin ang mga abo sa lupa, nag-iwan ng malinis na sahig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalon mula sa bintana, pumailan lang sa hangin at binilisan ang takbo. Nang hindi naga-alerto sa sinuman, ang itim na nakabalabal na lalaki ay mabilis na umalis sa tahanan ng GLI clan. Bahagyang dumampi ang kanyang mga paa sa bubong ng isang bahay at saktong paglukso niya ng ilang dose-dosenang metro, bigla siyang huminto. Walang magawang buntong hininga, unti-unti niyang inangat ang ulo. Sa gilid ng isang tore sa gilid ay isang binibini na nakasuot ng gininto ang damit na random na iniindayog ang kanyang bilog na puting nyebe na mga paa. Sa mapupungay na mga mata na naglalaman ng gininto ang apoy, tamad niyang tinitigan ang itim na nakabalabal na lalaki sa bubong. Sino ka? Marahang dinampi ng daliri ng dalaga ang itim na buhok na itinaas ng simoy ng gabi habang itinataas ang maselang baba. Ang maliksi niyang boses ay umalangaw-ngaw sa maliit na espasyo sa kanilang paligid.